Dekada 1930 at sinakop na ng mga Hapon ang Korea. Mahirap ang buhay sa ilalim ng pananakop ng Hapon, lalo na para sa karaniwang mga Koreano. Isang mahirap na batang Koreana ang nakikitang nagpapalam sa kanyang pamilya dahil mukhang kailangan niyang umalis pansamantala. Lumabas na siya ay aalis upang maging personal na katulong o mas tamang sabihing alalay ng isang tagapagmanang Haponesa. Pagkatapos ng ilang oras sa kotse, narating niya ang isang napakalaking mansyon kung saan nakatira ang kanyang magiging amo at ang kilalang pamilya nito. Sinalubong siya ng malamig na punong katulong na si Sasaki at ipinakilala ang sarili bilang Okju, isang karaniwang batang Koreana na magsisilbi sa tagapagmanang Haponesa bilang bagong alalay. Ipinakita ni Sasaki sa kanya ang paligid ng eleganteng mansyon na may estilong kanluraning Hapones at ipinaliwanag ang mga pangunahing alituntunin. Ang pangunahing gawain niya ay tumulong sa anumang kailangan ni Lady Hideko sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Dahil gabi na, dumiretso siya sa kama at nagplano na ipakilala ang sarili kay Lady Hideko kinabukasan. Biglang narinig ni Okjo ang isang matinis na sigaw sa kalagitnaan ng gabi, tumakbo siya mula sa kanyang maliit na tulugan patungo sa pinagmulan ng tunog. Lumabas na si Lady Hideko ay nagkaroon ng bangungot, mukha siyang takot at sinabi kay Okjo ang tungkol sa kanyang baliw na tiyahin na nagbigti sa malaking puno ng cherry sa tabi ng mansyon. Kahit ito ang unang beses na makilala si Lady Hideko, sinubukan niyang kalmayan ang kanyang amo at ibalik ito sa pagtulog. Sa umaga, isa sa mga ibang katulong ang nagbiro sa kanya sa pamamagitan ng pagtatago ng isang pares ng kanyang sapatos, dahil dito, isang sapatos lang ang suot ni Okjo. Nang formal na ipakilala ang sarili kay Lady Hideko sa unang pagkakataon, ang takot na batang babae na kanyang pinakalma pabalik sa kama ay ngayon mukhang isang maayos, elegante at kaakit-akit na dalaga. Ipinakita ni Okjo kay Lady Hideko ang isang liham ng rekomendasyon mula sa kanyang huling amo upang ipakita kung gaano siya kahusay. Hiningi ni Lady Hideko na basahin niya ang liham. Ngunit sa kabila ng kakayahang magsalita ng parehong Koreano at Hapones, si Okjo ay hindi marunong magbasa. Medyo nag-aalala si Okjo, ngunit hindi ito alintana ni Lady Hideko. Kailangan lang niya na laging maging tapat si Okjo sa kanya. Matapos mapansin na isang sapatos lang ang suot ni Okjo, binigyan siya ni Lady Hideko ng bagong pares ng sapatos mula sa kanyang koleksyon. Pagkatapos noon, pumunta si Lady Hideko sa kanyang sesyon ng pagbabasa at sinabihan siyang pumunta sa kanya sa tanghali. Iniisip ni Okjo na ang malamig ngunit elegante at nag-iisang prinsesa na si Lady Hideko ay may itinatagong mabait at mapag-alaga na kalikasan. Habang nag-iisa, naging mas mausisa siya at inikat ang silid ni Lady Hideko. Sinubukan niya ang iba't ibang damit at naglaro ng iba't ibang aksesorya ng maingat. Mukhang nasisiyahan siya sa kanyang bagong kapaligiran sa trabaho. Ayon sa utos, huminto si Okjo sa paglalaro sa tanghali at pumunta sa silid ng pagbabasa upang makipagkita kay Lady Hideko. Nakita niya ang amo ng mansyon sa unang pagkakataon, na si Uncle Kozuki. Siya ay isang eksentrikong tao na may itim na dila dahil sa kanyang ugali ng pagdila ng tinta. Hindi tulad ni Lady Hideko na purong Haponesa, si Uncle Kozuki ay talagang mula sa Korea. Ngunit nagpakasal siya sa yumaong baliw na tiyahin ni Lady Hideko na nagbigti sa puno ng cherry. Dahil sa kawalan ng yumaong magulang ni Lady Hideko, si Uncle Kazuki ang naging amo ng mansyon kahit na si Lady Hideko ang tunay na tagapagmana. Bilang isang lalaking Koreano na tumulong sa mga Hapon na sakupin ang Korea, binigyan siya ng mga Hapon ng kontrol sa isang minahan ng ginto. Ginamit niya ang kayamanang ito upang pakainin ang kanyang pagkahumaling sa mga mamahaling bihirang libro at manuskrito. Pagkatapos ng kanyang sesyon ng pagbabasa, inaasahan ni Lady Hideko ang isang mahalagang bisita, kaya't hiniling niya kay Okjo na ihanda siya ng mainit na paliguan upang mag-refresh. Habang tinutulungan siyang maligo, napansin ni Okjo kung gaano kaganda si Lady Hideko at naakit siya rito. Halos hindi niya makontrol ang sarili, ngunit bumalik siya sa katotohanan. Hindi nagtagal, dumating na ang bisita. Siya ay si Count Fujiwara, isang marangal na Hapones na siya ring guro sa pagpipinta ni Lady Hideko. Siya rin ang nagrekomenda kay Okjo na magtrabaho doon. Pagkatapos batiin si Lady Hideko, pumunta si Count Fujiwara sa kanyang silid upang magpahinga. Ngunit bigla niyang pinatawag si Okjo sa kanyang silid ng mag-isa. Ano ang nangyayari? Mukhang may kakaiba sa pagitan nilang dalawa. Mabilis na nalaman na walang lahat ay tulad ng inaakala. Ang tunay na pangalan ni Okjo ay Sukhi. Siya ay isang ulilang pinalaki ng kilalang tagapagtustos ng mga nakaw na kalakal, si MS. Boksun, ang sariling ina ni Suki ay isa ring kilalang magnanakaw. Lumaki siyang natutong manggupit at magpalsipika ng mga selyo. May iba pang mga batang ulila na pinalaki ni MS. Boksun, si Count Fujiwara ay isa ring manloloko na hindi talaga isang Hapones. Lumapit siya kay MS, Boksun's grupo at inanyayahan silang sumali sa kanyang tusong plano. Natukoy niya ang isang tiyak na nag-iisang tagapagmanang Haponesa, si Lady Hideko, na nais niyang pakasalan upang manahin ang kanyang kayamanan. Hiniling niya kay Suki na magpanggap bilang alalay, maging tainga niya,
at dahan-daang hikayatin si Lady Hideko na umibig kay Count Fujiwara. Pumayag si Sukhi na sumali sa kanyang plano kapalit ng bahagi ng mana. Pagkatapos makuha ni Fujiwara ang mana, plano niyang ideklara na baliw si Lady Hideko at ipadala siya sa mental asylum. Mukhang masama ito sa kanila, ang mga Hapon ay mga mananakop na nagpapahirap sa kanila, kaya't ito ay isang maliit na ganti lamang. Sa loob ng silid, sinabi ni Count Fujiwara kay Saki na ibigay ang isang kahon kay Lady Hideko. Sa loob nito ay isang magandang asol na hako at isang personal na liham. Ito ay isang regalo upang subukang palambutan ng puso ni Lady Hideko. Pagkatapos matanggap ito, isinuot ito ni Lady Hideko sa hapunan, na nagpapaganda sa kanyang eleganteng puting damit. Si Saki mismo ay hindi mapigil ang humanga sa kagandahan ni Lady Hideko. Pagkatapos ng hapunan, medyo nalasing si Lady Hideko, nagayos siya, nagsuot ng eleganteng itim na damit, at pinasuot ang asol na hako kay Saki, na nagpapaganda sa kanya. Nag-e-enjoy si Saki sa ganitong bahagi ni Lady Hideko at nakikisama sa kanyang amo. Ang ugnayan na nabuo niya kay Lady Hideko ay nagbigay kay Saki ng pag-aalinlangan sa plano. Ngunit sinubukan niyang manatili dito, hanggang sa isang araw, aksidente niyang nakita sina Count Fujiwara at Lady Hideko na naghalikan sa kagubatan. Sa hindi malamang dahilan, nalito siya at medyo nasaktan ang kanyang damdamin, mabilis siyang bumalik sa kanyang silid. Sa gabi, hiniling ni Lady Hideko kay Saki na samahan siya sa kama. Sinabi niya kay Saki na nag-propose sa kanya si Count Fujiwara kanina, ngunit hindi niya alam kung paano tutugon. Agad na naisip ni Saki na ito ay noong naghalikan sila sa kagubatan, hindi sigurado kung paano tutugon, maingat na lumapit si Saki. Tinanong ni Lady Hideko kung may karanasan si Saki sa mga lalaki at hiniling na turuan siya, natutokso ng kanyang pagnanasa. Hinalikan ni Saki si Lady Hideko sa labi upang gabayan siya sa mundo ng mga matatanda. Hinawakan niya siya, niyakap siya, at nagpatuloy ang mga bagay-bagay, nawala ang kanilang kontrol at nag-enjoy sa isa't isa sa buong gabi. Isang ipinagbabawal na kilos sa pagitan ng isang alalay at ng kanyang amo. Kinabukasan, patuloy pa rin si Count Fujiwara sa kanyang pagsisikap at naging mas matapang. Marahil nakita niya ang halik kahapon bilang positibong senyales at plano niyang sakupin si Lady Hideko. Alam ito ni Saki at pinigilan ito. Siyempre, nagalit ito kay Count Fujiwara. Ipinaalala niya kay Saki ang plano at ang matamis na gantimpala sa dulo. Bagaman tila hindi sigurado ngayon, sumang-ayon si Saki na ipagpatuloy ang plano basta't hindi masyadong lumampas si Count Fujiwara sa kanyang pagnanasa kay Lady Hideko bago matulog. Iniisip ni Saki na mas mabuti kung tatanggapin ni Lady Hideko ang agad. Bago pa man masira ni Count Fujiwara ang kanyang kalooban, pumunta siya kay Lady Hideko at iminungkahi na tanggapin ang alok, ngunit ngayon, tila hindi na masyadong nababahala si Lady Hideko sa alok. Sinabi niya na masaya na siya basta't kasama niya si Saki sa mansyon. Tinanong niya si Saki kung dapat pa rin niyang tanggapin ang alok kung in love siya sa ibang tao. Ngayon, hindi sigurado sa tanong, hinikayat ni Saki na tanggapin ang alok, mas mahirap, tila nadismaya si Lady Hideko sa reaksyon ni Saki. Sinampal niya si Saki at pinalayas siya sa kanyang silid. Kinabukasan, sa wakas ay nagpa siya si Lady Hideko na tanggapin ang alok ni Count Fujiwara. Masaya tungkol dito, pinaplano ni Count Fujiwara ang kasal. Agad, tumakas si Lady Hideko, kasama si Saki, mula sa mansyon. Sa araw na wala si Uncle Kozuki para sa negosyo mula sa Korea, pumunta sila sa Japan para sa isang lihim na kasal. Habang nasa biyahe, napansin ni Saki na patuloy na nakatingin sa kanya si Lady Hideko, bagaman mahirap para sa kanyang puso, sinubukan niyang huwag pansinin ito. Sa wakas, ikinasal sina Lady Hideko at Count Fujiwara sa isang maliit, liblib, at kaina-hinalang templo sa Japan. Sa gabi, habang inihahanda ni Saki si Lady Hideko para sa kanyang unang gabi, sinubukan ni Lady Hideko na halikan siya sa huling pagkakataon, ngunit tinanggihan siya ni Saki. Tiniis ni Saki ang mapait na damdamin sa kanyang puso buong gabi habang natutulog siya sa tabi ng silid kung saan sinasakop ni Count Fujiwara si Lady Hideko. Kinabukasan, pumunta si Saki upang tingnan si Lady Hideko, galit siya sa kanyang nakita, ngunit wala nang magagawa sa nangyari na. Ang magagawa na lang niya ngayon ay maghintay na ma-certify ni Count Fujiwara ang kasal at makuha ang mana ni Lady Hideko. Habang lumilipas ang panahon, natatakot si Saki na tuluyang mababaliw si Lady Hideko. Binabantayan sila ng tagapamahala ng inn para kay Count Fujiwara, kaya't hindi opsyon ang pagtakas ng magkasama. Sa wakas, nagdala si Count Fujiwara ng isang bag na puno ng alahas at pera, isang ganap na tagumpay para sa kanilang plano. Tinanggap ni Saki ang kanyang bahagi na may halo-halong damdamin. Ngayon, ang tanging kailangan nilang gawin ay ilagay si Lady Hideko sa isang mental asylum. Hindi nagtagal, dumating ang mga psychiatrist mula sa mental asylum upang kapanayaman si Saki.
Tinanong nila siya tungkol sa kalagayan ni Lady Hideko. Sa pagtutulungan ni Count Fujiwara at Saki, magiging madali ang pagkumbinsi sa kanila. Gumagana ang kanilang plano at ngayon ay nasa labas na sila ng mental asylum. Niyakap ni Saki si Lady Hideko sa huling pagkakataon habang naririnig niya ang sigaw mula sa loob ng mental asylum at nagulat. Tumalon siya ng ilang hakbang pabalik na may walang laman na tingin, walang kaalaman sa kahit ano. Siya ay naging biktima ng tusong plano ni Count Fujiwara at Saki. Ngunit totoo ba ito? Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa halip na hulihin si Lady Hideko, sinubukan nilang dakpin si Saki. Akala nila si Saki ay si Lady Hideko. Sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanila na hindi siya si Lady Hideko, ngunit si Count Fujiwara at Lady Hideko ay nakatayo lang doon at pinadakip si Saki sa pangalan ni Lady Hideko. Agad niyang napagtanto na siya ay pinagtaksilan ni Count Fujiwara at marahil ni Lady Hideko rin. Ngunit totoo ba ito? Upang matuklasan ang katotohanan, balikan natin ang ilang hakbang. Namatay ang ina ni Lady Hideko pagkatapos lamang niyang ipanganak. Walang ama, siya ay mahigpit na pinalaki ni Uncle Kozuki. Siya ay isang Koreano na ikinasal sa kapatid ng kanyang ina. Si Uncle Kozuki ay nahuhumaling sa mga bihirang libro, ngunit hindi lang basta bihirang libro, partikular siyang nakikitungo sa mga bihirang erotikong sining at teksto. Ang karaniwang sesyon ng pagbabasa ni Lady Hideko kasama ang kanyang tiyuhin ay sa katunayan pagtuturo sa kanya na magbasa ng sadistikong pornografiya mula pa noong siya ay 5 taong gulang. Erotiko, upang makakuha ng nakatagong pondo, nagdaos siya ng mga auction para sa mga libro at sining, kung saan binabasa ng kanyang tiyahin ang mga erotikong libro sa mga kolektor. Nagbebenta rin siya ng mga peking kopya upang makalakam ng pera at mga libro pa. Isang araw, nahuli ni Uncle Kozeki ang kanyang tiyahin na nagtatangkang tumakas. Kaya't pinahirapan niya ito sa isang lihim na silid ng pagpapahirap sa basement. Ang psikolohikal at pisikal na pang-aabuso ay unti-unting sumisira sa katinoan ng tiyahin ni Hideko, na sa huli ay natagpuang nakabitin sa isang puno sa bakuran. At kaya't si Lady Hideko ang pumalit bilang mambabasa para sa mga auction, plano rin ni Uncle Kozuki na pakasalan ang kanyang sariling pamangkin. Nang dumating ang oras upang makuha ang pera ng mana, unang binalak ni Count Fujiwara na isagawa ang plano ng mag-isa. Nilapitan niya si Uncle Kozuki sa isa sa kanyang mga auction at nagpakilalang isang marangal na Hapones na may kasanayan sa peking sining. Kaya't kinuha siya ni Uncle Kozuki upang magpanggap na sining para sa kanya. Pagkatapos ay hinikayat niya si Uncle Kozuki na payagan siyang maging guro ng pagpipinta para kay Lady Hideko. Ngunit pagkatapos makipag-ugnayan kay Lady Hideko, napagtanto niyang hindi siya inosente at matigas ang puso, walang pagkakataon na mapasagot siya nito. Kaya't sa halip, nilapitan niya si Lady Hideko at sinabi ang katotohanan, nagpanukala siya ng plano upang ilayo siya sa mapang-abusong buhay na ito. Magdadala siya ng isang inosenteng babae na papasok bilang isang alalay at linlangin siya sa pag-aakalang siya ang gumagawa ng panloloko. Kapag sila ay nagpakasal, magpapalit ng pagkakakilanlan si Lady Hideko sa alalay at ay padadala nila ang alalay sa isang mental asylum. Ito ay magbibigay kay Lady Hideko ng kanyang kalayaan kapalit ng buhay ng alalay, pagkatapos ay hahatiin ng pera ng mana kay Count Fujiwara. Sa pagkarinig ng ganitong perpektong plano, pumayag si Lady Hideko. Simula nang dumating si Saki sa mansyon, kumikilos na si Lady Hideko upang kondisyonin ang kanyang isipan sa paniniwala sa peking plano. Ipinapakita niya ang lahat ng kanyang damit at alahas kay Suki upang gawing mas mapaniwala. Inutusan ni Fujiwara si Lady Hideko na magpanggap na inosente ngunit mag-atubiling umibig sa kanya. Ito ay upang matiyak na abala si Suki sa kanyang gawain na maglaro ng Cupido, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng chemistry sina Lady Hideko at Suki. Nagkagustuhan sila sa isa't isa, isang ipinagbabawal na damdamin para sa isang amo at kanyang alalay. Lumabas na noong gabing sinampal ni Lady Hideko si Saki, sinubukan niyang sundan ang kanyang tiyahin at sinubukang magbigti sa parehong puno kung saan nawala ang katinoan ng kanyang tiyahin. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Saki at pinigilan ang kanyang hanggal na gawain. Sa gitna ng sandali, naglakas loob si Saki at inamin ang kanyang tunay na damdamin kay Lady Hideko. Sinabi rin niya ang tungkol sa plano ni Count Fujiwara. Ngayon na siya ay natutuwa na marinig ang tunay na damdamin ni Saki, naglakas loob din si Lady Hideko at inamin ang kanyang damdamin kay Saki. Bukod pa rito, sinabi rin niya kay Saki ang tunay na plano ni Count Fujiwara. Nagpasya silang kunin ang mga bagay sa kanilang sariling kamay. Sinimulan nila sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng mga sinumpang koleksyon ni Uncle Kozuki. Pagkatapos nito, sumabay sila sa plano ni Count Fujiwara sa paglalakbay mula Korea patungong Japan. Sila ay nagkunwaring nagmamahalan ng lihim at para sa kapakanan ng ating katinoan, ang dugo sa unang gabi ng kama ni Lady Hideko ay peke lamang na dugo. Upang paniwalain si Count Fujiwara na sinusubukan pa rin nilang linlangin si Saki ay dumating din sa asylum na handa. Nag-stage siya ng sunog at tumakas sa gitna ng kaguluhan. Samantala, naniniwala pa rin na nagtagumpay ang kanyang plano, dinala ni Count Fujiwara si Lady Hideko sa isang marangyang hapunan.
Nag-propose siya sa kanya ng totoo ngayon, ngunit si Lady Hideko ay nagpakipot at nag-arte ng kaakit-akit, inaakit niya siya sa hotel at nilagyan ng matapang na opyo ang kanyang alak. Nang mawala ng malay si Count Fujiwara, kinuha niya ang lahat ng pera at nakipagkita kay Saki na nakatakas, nang umulila sa kanyang pamangkin at wasak ang mahalagang koleksyon, nagpadala si Uncle Kozuki ng grupo para maghanap. Ang tanging pinaghihinalaan niya ay si Count Fujiwara, natagpuan ng grupo ang walang malay na si Count Fujiwara at dinala siya pabalik sa mansyon. Sa parehong basement kung saan pinahirapan ni Uncle Kozuki ang kanyang sariling asawa, inusisa niya si Count Fujiwara alam na sa huli ay pagpuputol-putulin ni Uncle Kozuki ang kanyang katawan. Higit pa rito, simula sa kanyang pribadong bahagi, nilinlang niya si Uncle Kozuki na payagan siyang manigarilyo sa huling pagkakataon, may 3 berdeng sigarilyo sa kanyang lalagyan na may lason na mercury. Ang lason na mercury na gas ay nagligtas kay Count Fujiwara mula sa pagpapahirap na kanyang mararanasan at pinatay silang dalawa. Malayo mula doon, peke ang pagkakakilanlan ni Saki at Lady Hideko at tumakas patungong Shanghai, sa lahat ng mana na buo at ang kanilang bagong kalayaan, natagpuan nila ang tunay na kaligayahan sa isa't isa. Ang kawalan ng pag-asa ay nagbubunga ng katapangan, hindi madali ang pagsuway, at hindi garantisado ang kalayaan, ang pag-ibig ay pumupukaw sa atin, hinihikaya tayo, pinapalakas tayo at pinapasaya tayo ng sabay-sabay. At iyan ang tungkol sa buhay. Sa tingin mo ba ay natagpuan na ni Saki at Lady Hideko ang kanilang tunay na kaligayahan? Ipaalam sa amin sa seksyon ng komento sa ibaba.